So, ang title pala niya, An Act Setting the Term of Office of Barangay Officials and the members of the Sangguniang Kabataan and for other purposes. Pero hindi an act postponing. Yeah. Yes, oo. Kaya makikita mo dyan, makikita nyo dyan, meron tayong election na nakaset ng December 1, 2025. Wala man lang silang binanggit ano ang mangyayari doon sa December 1, 2025 election. Nasaan ngayon yun? Yung ating karapatan na tayo ay maghalal ng opisyal natin sa December 1, 2025. Okay. Karapatan talaga, karapatan. Kasi bakit mo tinanggal ang karapatan yan sa pamamagitan lamang ng pagsasabing we are setting the term of office of barangay officials? Matagal nang nakaset ang term of office of the barangay officials. Yeah. Okay. Hindi naman lang, kaya sabi ko nga, hindi pinag-aralan ito o kaya may halong panlilin lang. Ang tanong ko po, kasi isa rin doon sa, nung nakausap po namin si Chairman George Garcia, kung sakali nga matuloy ang postponement to next year, magbabago na rin po yung termino ng mga barangay officials. 4 years na po, imbis na 3 taon, tapos hanggang 2 termino na lang, tapos yung mga SK, 1 term na lang, imbis na pwede sila mag 2 term. So, yung mga ganun po, how will that work po? Kung sakali mo po, yes po, Attorney Ma'am. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun na, kunwari, magsaset sila ng term. Bakit hindi nila sabihin na, okay, ituloy ang December 1, 2025 at ang mahahalal sa December 2025, 4-year term na sila. Madali naman sabihin yun eh. Pwede yun. Bakit mo ipopostpone yung December 1, 2025 at maghahalal tayo sa November 2026 na may bagong term? Paano yung ating from December 2025 hanggang November 2026? Ibig sabihin, bakante yun. Ang gagawin nila, hold over. Yung incumbent, hold over. Ay sabi ng Korte Suprema doon sa Makalintal versus Comelec, mali iyang hold over, sabi ng mga justices, ng ilang justices. Kasi pag nag-hold over kayo, that constitutes legislative appointments. And that is violation of the constitutional provision na ang mga barangay officials dapat elected and not appointed. Kaya bakit yung aalisan kami ng karapatang makaboto? Ay, alam mo, nagkaroon pa nga sila ng special registration August 1 to 10. 2.8 million na bago mga botante nagparehistro kasi gusto nilang bumoto sa December 1. Pagkatapos, sabihin mo, ay, postpone pala. So, sayang lang ginawa nilang gastos doon. Napakalaking gastos na ginawa. At saka yung pag-asa ng mga taong bayan na bagong botante na makaboto, bigla yung inalis. Nagkaroon ng pagkakataong makapagparehistro sila. Pagkatapos, mawawalan pa rin pala sila ng karapatan. Yan palagay ko ay malaking paglabag sa karapatan natin. At saka tayo, nung bumoto tayo, alam natin hanggang December lamang ang kailang term of office at papalitan natin sila. Bakit makikialam ang Congress sa ating karapatang pumili ng ating sariling mga barangay officials? Yan ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa ating Korte Suprema na ito ay may halong panlililang, grave abuse of discretion, na basta na lamang ginawa nila yan na pinalitan na lamang ng walang kadahi-dahilan. At maging ang Pangulo, sabi ko nga, ating Pangulo, nalinlang din. Kami humihingi ng audience sa Pangulo para ipaliwanag ito, para marinig naman niya ang tinig ng bayan. Pero hindi, pinakinggan lamang niya yung tinig ng kanyang mga political allies. Kaya yan ay isang malaking paglabag sa ating karapatan at dapat natin iyang ipaglaban. Political allies, sabi niyo nga kasi, nabanggit niyo na baka itong bagong batas ay political accommodation dahil nga naman 2025 is an election year. Ano ba nangyari, Attorney? Kaya nga yan, sabi ko nga sa ating Korte Suprema, yung pag-i-extend ng term na yan, yan ay fulfillment of their political promises. Kasi nung magkaroon tayo ng May 2025 elections, karamihan sa mga tumakbo, mga mambabatas, yan ang kanilang battle cry. Kayo mga barangay officials, tulungan nyo kaming manalo at pag kami nanalo, i-extend namin ang term of office ninyo. Yan ang ginawa nila.